Magandang araw. Ako po si Mark Lester Iraga at ito po ang aking daily devotion. Bakit ang Espiritu ay dumating noong Pentecost? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sabi po ay, "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And 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 there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance." Ang Pentecost ay originally isang Jewish festival celebrated 50 days after Passover. Sa panahon nila, ito yung celebration ng first fruits ng harvest, parang pasalamat sa unang ani. Pero nung umakyat si Jesus sa langit after ng resurrection niya, naging mas malalim ang kahulugan ng Pentecost. Ito na yung araw na binuhos ang Holy Spirit sa mga disciples in full power and glory. Isang napakalaking turning point ito sa redemptive history. Ibig sabihin, dito nagbago ang takbo ng plano ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ito pumasok yung New Covenant ministry ng Holy Spirit. Kaya ang Pentecost, hindi lang basta event sa history, kundi ito ay fulfillment ng mga pangakong sinabi ni Jesus. At ang first teaching is first fruits, a harvest of the nations. Yung original Pentecost sa Jewish calendar ay tungkol sa first fruits ng physical harvest. Pero sa bagong pananaw, ito ay naging simbolo ng spiritual harvest. Sa Acts 2, nang nangaral si Peter, 3,000 souls ang naligtas sa isang araw lang. Ibig sabihin, nagsimula na ang pag-aani ng mga kaluluwa mula sa iba't ibang nasyon. At ang second teaching is law, God's Spirit written in our hearts. Noong Old Testament, ang batas ng Diyos ay nakasulat sa stone tablets, gaya ng Ten Commandments. Pero sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 33, "I will put my law in their inward parts and write it in their hearts." At ito nga yung nangyari sa Pentecost. Hindi na lang external na utos ang sinusunod, kundi may internal transformation na. At ang last teaching is temple. The church is God's dwelling place. Before, ang Diyos ay nananahan sa physical temple. Pero ngayong nasa New Covenant tayo na mismo ang templo ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of dwelleth in you, and that the Spirit of God dwelleth in you." Hindi mo na kailangan pumunta sa specific na lugar para maranasan ang Diyos. Kung ikaw ay nananampalataya, nasa iyo na ang kanyang presensya. Yun lamang po.